Hallelujah. Magandang hapon sa inyo lahat. Lahat walang pili, bata o matanda o marunong makinig sa salita ng Diyos. Salamatan natin ang Panginoon sa oras na ito. Andito ako muli. Mag-share sa salita ng Diyos. Di natin kaligtaan ang salita ng Diyos lagi sa ating puso. Pamahagi natin, sabi ng Diyos. Pamahagi natin ang iyong binhi, itanim sa tao. Saan mo itanim? Di sa puso mo, itanim ang salita ng Diyos. Manalangin muna tayo. Panginoon, salamat sa oras na ito, O Diyos. Purihin ka namin, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat sa mga buhay namin, Panginoon. Salamat sa iyong salita ngayon, Panginoon, na idulog ko sa iyo, Panginoon, sa mga tao na makikinig sa iyong salita, Panginoon. Salamat sa lahat, Panginoon. Salamat kahit di lingkod mo, Panginoon, basta makinig sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Sa iyong protection sa buhay namin, Panginoon. Purihin ka namin, tinataas na namin yung pangalan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na sa lahat. Praise God, purihin natin ang Panginoon. Aking ibensahe sa inyo na Acts 4:12 sa oras na ito. Tingnan mo lang sinong narinig ngayon, kung sino may Bible. Acts 12:4. Purihin ko ang Panginoon. Yun, yung verse about salvation. Malawak ang salvation sa tao pag napakinggan mo ang Acts 4:12. Purihin natin ang Panginoon. Pagkabuti niyan, pagkabuti ang Panginoon sa buhay natin. Tunay siya na Diyos. Lagi tayong binigyan ng verse. Sino ba ang mga verse ko na binigay noon pa, tagal-tagal na. Sino nagsulat sa mga verse na para palatandaan ninyo yun ang makuha ninyo yung mga verse? Mayroon din, Matthew 7:21. Kasama na yun. Maganda yun. Sabi sa verse ko ngayon, hindi lahat tumatawag sa Panginoon. Lagi na pinaalala sa Panginoon yung verse na yun. Yun ang favorite ko na verse. Pati 1 Thessalonians 5:17. Lagi ka manalangin. Pray without ceasing. Sabi ng Diyos sa atin. Lagi tayo magpapasalamat. 1 Thessalonians 5:16. Yun, lagi na pabalik-balik yung verse. Importante sa ating buhay. Daming verse yan. Hanapin mo lang. Verse mo sa kung anong sa buhay mo. Natukma sa buhay mo. Kung anong nasa verse na yun. Tanggapin mo kung nasaktan ka sa verse. Lagi mo sa balik-balikin ang verse na yun. Huwag mo siyang huwag mo siyang ayawan na verse. Para sa atin yun lahat. Nasa Bible lahat sa atin yun mga verse. Lahat sa atin. Pampabuhay sa ating isang namampalataya sa Diyos. Kahit di ka isang namampalataya sa Panginoon. Basta pakinggan mo lahat ng mga verse. Basahin mo ang mga verse mo. Kung may Bible ka. Bumili ka ng Bible. Hindi lang puro cellphone ka bibili, pero mahal naman cellphone. Ang Bible, tag 250, 300, pero may 500. Maganda na yun, maganda ng cover niya eh. Sino ba may Bible ngayon? Sabi ng Diyos, kung may Bible ka, ikaw pinakamayaman sa buong mundo. Kahit isa lang Bible mo, nakakatawa, no? Kahit may isa kang Bible, ikaw ka pinakamayaman sa buong mundo. Sinabi ng Diyos eh. Gaya, bago ako nag-Christian, sabi ni Pastor, ikaw pinakamayaman kapatid kung mayroon kang Bible isa. Ang mga tao nagkagulo kayo, bumili silang Bible. Kaya ikaw palang mayaman kung mayroon kang Bible eh. Nakakatuwa kaya, sabi ko, bili. Hanggang yung Bible ko sa bahay, marami kong Bible sa bahay. Siguro 6 o 8. Hindi lang 8, noon pa yun. Siyempre, tagal namin nag-Christian eh. Puro bili ng Bible. Maganda yung may Bible ka na lahat maano mo history sa Bible. Kung ano ka pagkatao, nasa Bible lahat. Ang kasamaan sa tao, naapon sa Bible lahat. Masagap mo lahat. Ang kabutihan din sa Panginoon na lahat. Maano mo sa buhay mo. Pasalamatan mo Panginoon na mabuti ang Panginoon lagi sa atin. Lahat ng oras. Yan sa Acts 12:4
About salvation. Oh. Naniwala ka ba? Natuwa ka ba? Na about salvation sa buhay mo? Ang salvation yun nakapadala sa ano sa Panginoon. Yung ano kapag tao ngayon, baguhin ka sa Panginoon. Doon mo, hindi ka makapabago sa sarili mo kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Sabi ng Diyos, about salvation. Tingnan mo, ang salvation, lagi mong hawakan na di ka madulas. Kasi ang salvation, patungo na sa kaharian ng Diyos. Pakabuti sa Panginoon, gituruan tayo about salvation sa ating buhay. Kung walang salvation sa ating buhay, wala ang mga tao, maano ang tao, maggawa sila sa hindi kaya-aya ng Panginoon. Pero maganda may salvation sa buhay. Mga kapatid, yun ang controller sa buhay mo. Di ka magkakasala sa Panginoon. Kung nagkakasala ka sa Panginoon, nako, kawawa ang tao nagkakasala sa Panginoon. Kasi kung nagkakasala isang tao, about revelation din. Mapunta ka sa impyerno, totoo yan. Makita mo ang impyerno, talaga. Daming tao, million mga tao makasalanan doon. Totoo yan. Revelation, salvation yun, nagsama-sama yan. Lagi mo tandaan, mga kapatid. Lagi ka nag-ano sa about salvation sa buhay mo. Magawa ka ng kabutihan sa buhay mo. Hindi ka pasaway sa Kristiyano, hindi ka pasaway kahit wala kang Panginoon sa buhay. Pero madalas ang isang hindi Christian, hindi born again, madalas sila maraming mga mga ginawa na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Nakakalungkot mo. Dapat may Bible ka, magbasa ka. Bigyan ng time ang Panginoon para sa Bible. Basahin mo lahat. Doon ang lahat, ang buhay mo. Mayroon din doon, di magandang buhay. Doon rin, nara sa iyo. Magpili ka asa ang mo, piliin mo. Hindi ka magsabi na, nasasaktan ko niyang verse niyan. Nasasaktan, totoo yan. Kapag nasasaktan ka, totoo yan. Totoo yan ang Bible, sa ating buhay yun. Buhay mo yan, yung Biblia, buhay mo yan. Basahin mo buong Bible. Isip mo, mabasa ko kaya lahat? Magpili ka lang doon, pero nara sa iyo. Bigyan mo tayo ang Bible mo na mabasa mo. Pagkasarap, totoo yan. Dami mong ma-encounter ang mga sa Biblia. Maraming magandang mga balita sa Panginoon. Maganda talaga ang Panginoon. Masarap ang mga mensahe ng Diyos para sa tao. Para tayo sumunod ni Kristo. Sundin natin si Kristo na tunay, mga kapatid. Sundin natin. Free without ceasing. Manalangin sa Panginoon para makapasok sa karaan ng Diyos. Yun ang kaugnayan natin sa Panginoon. Kaugnayan natin ang ating magandang relasyon sa Panginoon. Manalangin na walang hinto. Pray without ceasing. Sabi ng Diyos. Lagi kang nagpapasalamat. Hindi lang ka nagpapasalamat na bigyan kang blessing na marami, hindi. Kahit wala kang blessing, walang ibigay ng Panginoon sa iyo. Pasalamatan mo ba din? Kaya kasunod ang blessing sa Panginoon sa iyo. Totoo yan. Lagi mo pasalamatan kahit di mo ba natanggap. Sabi mo, Lord, lambing ba? Parang magulang mo. Lord, salamat sa mga mo, Panginoon. Na wala ko'y pera, wala ko'y bigas, ganun eh. Maraming tao na ganun, kulang mga pinansyal sa buhay nila. Pero pagkabuti ng Diyos, i-share ko sa inyo, pagkabuti ng Diyos, hindi ko naubusan sa bahay. Minsan, nakakagulat ang blessing sa Panginoon. Maraming bigas sa bahay, minsan 3 sako, 4 na sako, pagkabuti sa Panginoon. Ngayon sa bahay, 3 sako bigas ko, 4 pa. Tingnan mo. Kasi, lagi ko sa Panginoon, nagsishare sa salita. Minsan, nagulat lang ka sa blessing sa Panginoon. Dami kang mga pagpapala sa Panginoon eh. Totoo yan. Lagi ko sa online. Mula, tagal na ko nakuha sa online. Hindi ko naubusan ng pera. Marami kong bigas, marami kong pagkain sa bahay. Hindi nagkukulang ang Panginoon. Tingnan mo, pagkabuti sa Panginoon sa buhay natin. Magsipag lang tayo sa gawain ng Diyos. Sundin mo si Kristo na tunay. Nakita ni Kristo kung anong puso mo. Wala bang mansa, wala bang dungis ang iyong